Huli na dumaloy kayo bawat isa sa amin na nandito. Maging yung mga nasa tahanan na makikinig nito, Lord God, ang mga salita mo, Lord, tumalo. Lord, yung blessings mo, Panginoon, presence niyo, Lord God. Lord, patuloy lang manatili kami lagi sa iyo, Lord God, ay tunay na napakabuti mo sa aming buhay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Woo! Pagpapurihan ng ating Panginoon, tunay na napakabuti ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Pakibate ang katabi mo. Kung lola yan, sabihin mo Happy Grandparents Day. Kung lolo yan, batiin mo Happy Grandparents Day. Yan. Palakpakan nga natin ang buhay ng mga elderlies. Yan. Ako po, may bumati. Buti walang bumati sa akin, ha? Anyway, isang mapagpalang linggo muli sa ating lahat, maging po sa Team Replay, isang pinagpalang araw sa iyo, shalom. I-bless mo nga yung katabi mo, sabi mo, God bless you more. Yan, sino po na? Sobra po yung blessing ng ulan last week. Ano, kumusta po ba kayo rito sa Rizal? Na kami po, okay lang po sa Quezon noong Lunes. Anyway, muli, mula po sa kaibuturan ng aming mga puso, no? Lalo na po ako bilang pastor ninyo sa Church Sobles Taytay, maraming salamat po sa inyong generosity, no? Sa inyong bukas na kalooban para sumuporta sa mission. Wala pong maliit na halaga o malaking halaga, pare-pareho po yung pag pinagsama-sama na pagpapala po yung mga katutubo ron. Ganito po natutunan namin doon, offensive daw pala sa kanilang tinatawag na dumagat. Ang tawag sa kanila daw, katutubo. Yan, kahit tatanong ko nga yung kay Teacher Lodema kasi tinatawag natin dumagat. Pero yun nung napag-alaman namin, sinabi na sa amin ni Pastor Luby, and then sinabi rin sa amin ng mga kasamang Aita. No? Kasi nag-uusap sila. No? Kung nandun lang po kayo, manuluhak po kayo sa site, na kita nyo po bumaba yung mga katutubo natin sa Porac, Pampanga, yung mga Aita community do, yung Aita pastors natin, nakimingle sila sa mga katutubo ng Quezon, tinuruan po nila magtanim, nagtanim sila doon ng citronella, yan, exchange technology, kumbaga. Nakita nyo, maganda po. Tapos may mga galing din po sa Mindanao, no? May Manobo tayo. Alam niyo ba, may Manobo tayong pastor? Yan. Saka may Subanin pa yata, nakita ko yun sa ni Pastor Jonathan. Anyway, so salamat po sa inyong pagsuporta. It went a long way. Yan. At salamat sa inyong panalangin dahil ang dami po namin pagsubok na dinaanan doon. Alam niyo ba, may hindi sinabi doon, sinabi, kasi hindi namin kasabay si Pastor Ray pa uwi, pero papunta, may dinaanan po kami sa Tinggalan, Aurora na may landslide. Maliit, sinasara po yun every 9 o'clock, tapos bubuksan ng 12, isasara naman ng 2. Kasi isa lang yung pwedeng dumaan at inaalis yung landslide. Napakabuti po ng, Panginoon. Una sa provision, pangalawa sa protection. Kaya tama lang po yung prayer natin, provision, protection, people. Sinabi lang po ni Pastor E, kasi sa harap ako naupo O diba, sarap sana, nasa harap pa si Pastor. Nung kumakain na kami, nung nakalagpas na kami, nung pauwi, kinabahan ako doon, Pastor, kasi ang dulas po nung kalye, maputi. Sabi niya, isang nga lang daw ng tubig, na kami, hindi niya alam paano niya raw po kontrolin yung yung sasakyan. Kasi nga, maputik na madulas. So doon pa na makikita niyo, papunta pa lang po, iningatan na kami ng Diyos. Kasi maulan nung Lunes Tapos, nung pauwi, iningatan pa rin ng Diyos, lumindol pala sa dagat. Sabi nga ni Pastor Jonathan, buti hindi nagka-tidal wave. Diba? So, ganun. Kung nagkataon po ay, sabi ko nga, bahala na kayo kay Ate Len. Yan. Pero buti ng Panginoon. Ako nga, tinatansya ko po kung tutuloy. Pero napakahalaga talaga na makinig kay Lord. Mamaya maririnig dati sa mensahe yan. Pero salamat po, napagpala po doon yung mga katutubo. Bukod sa relief operation po ng bigas at mga mantika, asin. Alam niyo po ba na para makabili sila ng asin, kailangan nila maglakad ng 4 hanggang 5 oras daw? 3 hanggang 5 oras.
Ganun kalayo. Sabi ko, ha? Yung asin nga kung ano-ano namin eh, parang ano lang, pero doon pahirapan bumili kasi nga liblib talaga yung lugar nila, dulo. So doon yung makikita, no, na ako na-appreciate ko po yung asin eh, sa bahay, pag uwi ko. Sabi ko, may lugar na napakahirap palang bumili ng kahit asin. No, kahit asin ang hirap bumili. So makikita nyo po yung challenge talaga doon. Yan. So, isang bagay din po na natutunan ko po doon, alam niyo, nakaka-bless po kasi hindi lang po sila, yung tipong nag-aantay ng bibigay, hindi nila kami pinaalis doon sa, doon sa Sitio Mactang. Yun po yung mission, ready operation eh. Kasi yun talaga yung pinakamahirap puntahan. Pag aalis na sana kami kasi manananghali po kami doon sa, base. Ang base po kasi doon sa Loilo. Loilo. Yan, Loilo. Hindi Iloilo, Loilo. May church tayo doon. Pinaghandaan na pala kami ng tanghalian doon. Inaantay kami nila Pastor Jen. Nanghuli po yung mga katutubo ng isda. Ng tulingan. Oo. Sariwa po. Pinaghandaan nila kami ng tulingan. Pinakain muna kami doon. Kanin. Yan, na may kamyas. Yan, manamis-namis po, sariwa. Sabi ko, tingnan mo, no? Kung tutuusin pagkain na nila yon, sinare pa nila sa amin. And ang rule doon kasi, huwag matanggihan kasi mapapahiya sila. Yan, so kumain kami doon. In short, binless sila, na-bless din po kami. Marami nagpatingin at naipag-pray. No? So, kung next year po, tingnan natin kung bubuksan po nila, pwedeng kung bubuksan ulit nila para sa gusto sumama. Kaya lang, ready po kayo. Tatawid kasi ng dagat, mga 1 oras lang naman, kumpara kung sa Infanta. Kung yun ulit ang ruta, 1 oras lang na bangka. Kasi kung sa Infanta, 3 hours ang bangka. Okay? Pero ang galing po ng Panginoon. Tapos, nagliwanag na po yung lugar, yung church natin doon. Kasi nag-donate po ng mga solar light. Yan. So, bawat bahay po doon, 50 yata, o I don't know, no? Kung gaano kadami. Sa bawat bahay doon sa pinagpuntahan namin na base camp, may ilaw na, kaya nga titignan ko, kala mo may kuryente yung lugar kasi liwanag eh. Nang liwanag, pati yung CR, yung storage room. So napagpala po talaga. So ganun talaga, pagka nagsimulang bumuhos ang tulong o donasyon, sunod-sunod na po yan. Napakahalaga lang talaga na sundin natin kung ano sinasabi ng Diyos. Ano yung sinasabi ng Diyos? Gano'n mang gawin mo sa kapwa mo, ginawa mo na sa akin yan. So, tulong, no? Sabi mo, tumulong. No? Actually, kung wala pong nang-hoard ng yaman, alam niyo po, sana lahat sapat kagaya ng Book of Acts. Di ba? Kung babasahin yung Acts chapter 4, na walang nagigipit, walang nangangailangan kasi sinishare nila yung kanilang kung ano yung meron sila. Yan. At alam mo naman po, kultura natin dito yan, kung ano yung meron tayo ay ibabahagi natin. Amen? So sige, mamaya ikikwento ko pa po yung mga doon in relation doon sa ating mensahe. Pero salamat po muli sa inyong pananalangin sa amin, at sa inyong suporta. Hopefully, pagka meron ulit po, wag po kayong magdalawang isip na sumuporta ulit doon. So, kabahagi po kayo ng tagumpay nun. Hindi lang dahil ako lang nagpunta, hindi kayo nakapunta. Kasi nga, di ba, merong sender, may goer. So, kayo yung nagpahayo. Tayo po yung nagpapahayo. Okay? So, muli, Happy Grandparents' Day! Yan, palakpakan natin yung buhay ng mga lola at lolo. Lalo na yung mga lola na hindi pa mukhang lola, pero yung hindi pa lolo, mukha ng lolo. Yan. So, pag-uusapan po natin yan, Sige, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po, Ama. Kayo po ang may likha ng buhay. Salamat po na kami nilikhahan ninyo na nasa isang pamilya kung saan may mga magulang. At yung mga magulang na yan, may mga naging magulang din, Lord. At salamat po, Panginoong Isus, na kayo po ang nagbayad at tumubos sa pamilya para ito ay maging matatag. Salamat, Banal na Espiritu, kayo po yung nagpapabunga sa pamilya. Kaya panalangin po namin sa aming Sunday service, we pray and we ask, lawakan niyo po yung aming kakayahan na umunawa, higit sa lahat, lawakan niyo po yung aming kakayahan na tumugon sa aming maririnig. Na ito po hindi lang manatiling salita, kundi Lord, mauwi sa paggawa. Lord, pagbabago. Lord, pagbabago ng ugali, pagbabago ng kilos, pagbabago ng pananaw.
Yan po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Naalala ko po nung nung eleksyon, nung kamamatay lang ni Cory. Hindi ko alam kung sino binoto nyo doon. Pero ang rumihistro sa isip ko noon, nung kumandidato yung anak niya na si Noynoy. May naririnig ako sabi, buboto pa yan, hindi dahil, kasi sinasabi, walang alam yan, wala kang ginawa sa Senado yan, walang ganito. Ang narinig ko sinabi, buboto pa yan, hindi dahil magaling yan, o may alam, buboto ko yan kasi anak yan ni Cory at ni Ninoy. O lagi sabi, anak yan ni Cory at ni Ninoy. Flip side naman, itong presidente natin ngayon, kumakandidato, ang binabato naman sa kanya, di ko ipoboto yan, ng iba, no? Mga kalaban, di ko ipoboto kasi anak yan ni, ganun. No? So, ibig sabihin, nakakabit po kung ano yung itinanim ng magulang. O, ganun din po, may senador na binoto ko kasi tatay niya si ganito no? Si Senador Tanyada. Boboto ko to kasi tatay niya magaling, si Lorenzo Tanyada. Naabutan ng iba doon. Ano? So, ewan ko po kayo kung nararanasan niyo po na, ayan, anak niya ni ganito, sabi yung pangalan ng nanay niyo. Sa amin po, pag napunta kami ng Kantimar, ayan, anak ni Lita. Lita yung palayo ng nanay namin Yan, anak na yan ni Lita, tignan mo. Kaganon sila. So, ibig sabihin po yung tinatanim ng magulang, may impact. Sabi nyo nga, may impact. Kaya ngayon, pag-usapan natin, para may impact, matuto po tayong magpasa ng pananampalataya. Alam nyo, kung meron man, sinasabi ko ito, I always mention this every dedication service. Pag nagde-dedicate ako, pinapaliwanag ko lagi na ang pinakamahalagang may papamana natin sa ating mga anak, hindi lang edukasyon. Mabuti pa yung edukasyon Pero ang pinakamahalaga nating maipapamana o maipapasa sa kanila ay pananampalataya at takot sa Diyos. Kasi nga naman, nakita naman natin, ang daming mga tapos, ang daming degree. Pero makikita natin, namumulimbat, nangloloko, di ba? Pero kung naipapasa po ng magulang sa kanyang mga anak, naipapasa ng magulang sa kanila, kaya ipapasa nila sa kanilang anak, yung pananampalataya at takot sa Diyos, kahit paano po merong restraint yung bata. Yan. For the longest time, naririnig ko po minsan, nagre-reklamo. So, di ko nga maintindihan bakit kung ayos-ayos ka nung bata, pero nung pumasok mo ng high school o ganito, na barkada na. Ang lakas ng impluwensya ng barkada. Alam niyo pag ganun, ang magandang tanong sa isip doon, hindi ko alam bakit. Ang tanong doon, ano kaya ang dahilan at mas malakas yung impluwensya ng barkada kaysa doon sa magulang? Ano? So ipasa, legacy. Ipasa yung legacy ng pananampalataya. At yung ating sisilipin ngayon, ito yung handa na pong pumasok yung mga tinubos ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Kaya lang, kailangan nilang may paalala sa kanila. Alam ko po sa atin, marami pong lupang pangako ang Diyos na kailangan natin pasukin na miski yung mga anak, yung mga suplik, may mga anak na kaya na mapagtapos. Pero bakit ganun? Ano nangyari sa buhay? Napakalaga maipasa po yung pananampalataya. Legacy. Kaya Deuteronomy chapter 4 tayo, verse 1 to 6 lang. Deuteronomy chapter 4, verse 1 to 6, and then verse 9 tayo. Sabi niya, "Hear now, O Israel," si Moses ang nagsasalita dito, "Hear now, O Israel, the decrees and laws I am about to teach you, follow them so that you may live and may go in and take possession of the land that the Lord, the God, your Father, is giving you. Do not add to what I command you, and do not subtract from it." Noon pa lang Ma'am Lena, meron ng mathematics, do not add or subtract. Bawal pala, "But keep the commands of the Lord your God that I give you. You saw with your own eyes what the Lord did at Baal Peor. The Lord your God destroyed from among you everyone who followed the Baal of Peor. But all of you who held fast to the Lord your God are still alive today. See, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me, so that you may follow them in the land you are entering and to take possession of it. Observe them carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations who will hear about all these decrees and say, 'Surely
This great nation is a wise and understanding people. Only, verse 9, tawid tayo. Only be careful, paalala ulit, and watch yourselves closely so that you do not forget the things your eyes have seen or let them slip from your heart as long as you live. Teach them to your children and to their children's children after them. And Lord, we are blessed by hearing your word. Bless us some more as we meditate on your word. In Jesus' name, amen. Alam niyo, nakakatuwa kasi time and time again, may napapanood tayo sa TV, na balita, yung mga nagsusoli po ng mga bag na napupulot, na may sobre ng pera, at biro yung halaga ng pera. No, yung pinakauli ko napanood, dollars pa yata. Hindi ko naman maintindihan, bakit naiwan sa CR? No, nung turista. Ano ba? Ba't ganun? No? Hindi biro yung halaga, pero naiwanan. Pero sinusoli. And then again, yung familiar dialogue. No? Ano yung nagtulak sa'yo para isoli iyan? Kasi ito yung turo sa akin ng mga magulang ko. Yun lagi, ito ang turo sa akin ng mga magulang ko. So napakahalaga po ano ba'y naipasa ng magulang sa mga anak. Dito, papasok ang bayan ng Israel, kaya lang may iwan. No? Dahil sa kakulitan nila, may nadamay. Sino yon? Si Moses. Nung nakuhaw sila, nagreklamo kay Lord, nagpunta si Moses, nagrereklamo na naman sila, bakit? Walang panulak. Sabi ko, sige, kami mo, kausapin mo yung bato, may lalabas sa tubig yan. Hindi niya lang kinausap, tinuktok niya pa. Sinabi niya, kausapin ba ito, may lalabas nun, tinuktok niya. O dahil doon, na-disqualify siya sa pagpasok sa lupang pangako. At yung mga nagreklamo doon, inantay mo nang mamatay kasi kung ano-anong mga reklamo nila kay Lord, hindi natin kayang pasukin yan dahil salamat doon sa 10 na nagpahina ng loob nila. In short, siya na lang naiwan papasok na kayo. So hindi siya makakapasok para para masamahan sila. So anong ginawa niya? Nagbilin. Sabi mo nga, nagbilin. So hindi na siya makakasama para gabayan sila doon sa mga utos ng Diyos kasi siya yung nakakaalam siya yung pinagsabihan siya yung pinagbilinan. Kaya itong Deuteronomy, ginawa niya ngayon, paalala. Kasi sinabi na niya ito sa Exodus No, pinaalala na naman niya. At sa paliwanag niya ito, no, gusto niya maalala ng mga Israelites, gamitin nila ito kahit wala na siya. So he was passing a legacy of obedience. No, obedience sana. Yan. Ang purpose po nito, ang purpose niya kaya niya nilatag yan para po ma-review nila yung natanggap niyang utos dun sa bundok ng Sinai. Diba? Yung nagkagulo sila, tapos nung matagal siya bumaba, gumawa sila nung gintong yung oxen ng ginto, diba? Yung sinamba nila. So dito, ini-stress ni Moses, unique ang ating Diyos, ito yung kanyang revelasyon. Yan. Ngayon ito, ang challenge sa atin ngayon dito ay mabuhay gaya to. Kung meron tayong magandang matututunan dito sa passage na ito, sa mga talata na ito, we live to live a legacy. Mabuhay tayo para may maiwan tayong, hindi ko alam ang Tagalog ng legacy, o pamana, sige pamana. Mabuhay tayo para makapag-iwan tayo ng pamana para sa susunod na henerasyon. Live to live a legacy for the next generation. Mga magulang, ano po yung gusto nyong maiwan sa inyong mga anak na pamana? Paano nyo gustong maalala kayo? Paano nyo gustong maalala kayo? Yan. And ang maganda pong legacy na may iwan natin, the best legacy that a parent or someone can live to their children is what? A life that is lived for God's purpose. Ang buhay na ginugol sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi na napakahalaga na tayo ay nasa kalooban ng Diyos. Ngayon tignan natin, ano ba yung pwede natin gawin para makapag-iwan tayo ng tamang pamana or legacy sa susunod na henerasyon ng inyong pamilya. So kami, ni Ate Len, wala kaming anak. So kayo po yung susunod na henerasyon namin na mananampalataya. Wala kaming sariling dugo, pero tinuturing namin kung sino yung nilalapit ng Diyos. Yan yung next generation. By God's grace, pray for us.
No, kasi meron binubuksan si Lord na opportunity to write a book, textbook, Good Manners and Right Conduct. Ayun, legacy yun, naiiwan namin. Sakali, no, habang kasi yung mga batang matututo doon, matututo ng kagandahang asal. So, wala mang anak, sa ibang paraan. Kaya wala po tayong lusot eh. We can always leave a legacy for the next generation. Yung paraan natin ng paglilingkod, yung paraan natin ng pagsuporta, yung pinadala niyo po doon, ano po yun? Legacy po yun sa mga susunod na henerasyon ng mga katutubo. Ng mga katutubo. At sana na-encourage po dito yung mga estudyante na balang araw, pag kayo kaya nyo nang mag-donate, kaya nyo na rin sumuporta, support them. Kasi nakita nyo ginawa. Kaya silipin natin, paano ba tayo makakapag-iwan ng pamana or legacy sa susunod na henerasyon? Sa ating anak, sa ating apo sa tuhod. Unang bagay, makikita natin, napakahalaga na makita sa atin, marunong tayong makinig. Sabi mo, makinig. Hindi manginig. Minsan, nangingi. Ano ba yung sinasabi ni Lord? Now, listen to what God says. Ano ba sinasabi ng Diyos? Tungkol sa dito, ano ba sinasabi ng Diyos tungkol sa issue na to? So dito, may sinasabi ang Diyos. Papasok sila, may pinaalala si Moses. Ano yan? Hear now, Israel, the decrees and the law I am about to teach you, follow them. So may binigay na ang Diyos eh. Para umayos kayo sa pupuntahan. Tingnan nyo ha, you may go in and take possession of the land the Lord God of your fathers is giving you. Makinig. No, makinig. Sabi mo nga, makinig. Ano ibig sabihin nito? Hindi lang po pakikinig yan. Pay attention to what God says. Makinig, listen. Tingnan nyo, hindi po, hear yung sinabi dun eh. Pero ang konteksto po doon, sa Hebrew word na ginamit, sa English kasi hear eh. Ako, I always use listen, not hear. Sa English kasi, ang hear, stimulus. Gaya ngayon, nandiyan kayo, nakaupo. So naririnig niyo yung tunog ng electric fan. Di ba, walang effort? Okay, naririnig nyo minsan yung kwentuhan ng mga nasa harap nyo, kung maingay, kaya nadidistract kayo, kasi stimulus yun eh. Hindi nyo kontrolado. Pero ang listening po, yan ay may effort. Now, anong effort yan? Pay tayo ng attention. Magbibigay tayo ng attention. So, pay attention to what God says. Ibig sabihin yan, lahat ng ating senses involved. Tingnan natin nung umandar ng konti pa, no? Deuteronomy chapter 6, sabi ni Moses, Hear, O Israel, and be careful to obey so that it may go well with you. Ilang beses na sinabi yung here sa Deuteronomy. And that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord the God of your fathers promised you. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Hear, O Israel, the Lord God, the Lord is one. Iisa lang. May isa lang ang ating Diyos. Alam niyo yung ginamit dito na verb, to hear, yung ibig sabihin ng Hebrew word dito. At ginamit siya halos 100 times according to yung mga nag-translate. Halos 100 beses, ipan niya ulit. Eh di ba alam ba ibig sabihin pag pinaulit-ulit? Pastor, nangungulit. At di ba minsan yung mga bata ganun eh, ulit-ulit. Eh kasi hindi mo ginagawa, ulitin talaga yan para maalala mo. Nakaupo kayo dyan. Parang naisermon na ni pastor yan ha. Ulit-ulit. Ang tanong, ginawa niyo na ba? Sige, uulit-ulitin ko to hanggang sa maturete na tayo. Gawin na nga natin para ibahin na ni pastor yung sermon. Ginawa ba? Yan. So ilang beses kung ginamit yung salitang dyan. Here. At ang po, yung tinatawag na Shema, the Lord God, the Lord is one. Shema ang tawag po nila dyan. Ibig sabihin yan, to hear, to pay attention. Kabisado po ng mga Israelites yan. Hear, O Israel, the Lord God, the Lord is one. Yan. Pagpapaalala sa kanila na isang Diyos. So napakalaga po, pay attention. Sabi mo, pay attention. Bigyan ng atensyon ang salita ng Diyos. Pag nandito po, bigyan atensyon ang salita ng Diyos. Tapon po, galing ako dun sa convention po ng Christians Educators Network sa BGC. At sinabi ng isang speaker doon, ang dami na rin distraction sa pag-aaral. Maging dito sa seminar, napaganon nga kami mga adult eh. Maging ngayon, di ba? Habang nagsasalita ako dito, may tumitingin ng social media, may nagpi-PM, may nagti-text.
mukha lang nag-notes. Yan, maraming distraction eh. At ganun din po ang estado ng salita ng Diyos sa panahon natin. Napakarami niyang karibal. Ulitin ko po, napakarami niyang karibal na. Napakarami niyang karibal, napakarami niyang pong kaagaw sa ating atensyon at pansin. So, first things first, if we want to pass a legacy sa next generation, pakita natin kung paano makinig. Ang pakikinig po is giving our full attention. Yan. Bakit kailangan pa sa ibigay yung full attention? Tingnan niyo po sa mag-asawa, sa relasyon mag-asawa, kaya nagkakaroon minsan ng hindi binibigay ni mister yung full attention niya sa misis niya pag nagsasalita eh. Ako po, minsan guilty ako dyan, o baka palagi, ano ba? Tanungin na lang kay ate. Pag may inaano siya, nakikinig ako, nagsusulat, nagtatype, o nagbabasa. Kasi kami mga lalaki, ano po kami? Ano ba yung napanood ko? Yung utak daw namin, may mga kahon daw yan. At kami, ang sistema namin, bunot lang ng bunot ng kahon, tapos doon lang kami nakafocus. Halimbawa, yung kahon ng panunood ng TV, doon lang talaga. Kaya kausap kayo ng, Ganon. Kaya maganda po, pag yung mister niya, bilhan mo ko ng sapatos ha. Yun, di ba? Bilhan mo ko ng mga bata, gano'n, yung tatay niyo, ayaw kayo pansin. Daddy bigyan mo ko ng pambili ng ng Nike, sige. Ayan pa, babala na sa mga magulang, Pero pay attention. May sinasabi just pay attention. I mean, if there's one thing we did in Quezon, di ba bumabagyo, was to pay attention, ano ang direksyon ni God. Tutuloy ba o hindi? Lahat po talaga nag-PPM eh. Miski si Pastor Hiram kasi nasa harap ako. Sabi ni Pastor Luis, pagbaba, si PH, safety daw. So lahat na So, nakita ko nag-usap sila, tutuloy ba, Sige, tignan natin. So, ang doon, kung papayagan tayong pumalaot ng Coast Guard. Okay, so pagpunta namin doon, walang Coast Guard, pero pumigil naman po, barangay. So, ganun po, So, may parang makinig po kung anong gagawin. So, hindi nakaalis po hindi nakaalis ng Lunes kasi Lunes dapat yun. So na-adjust. Meron kasing pagsasanay dapat eh. Okay, makinig Lord, paano mag-a-adjust yung programa? Okay, so hanap tayo ng dapat po hahanap kami ng doon ng eskwela. Tapos doon doon matutulog at doon din magsasanay sabi. Hinanda ko ng sarili, nararanasan ko lang maging bakwit. Para kami mga nasa evacuation center. Magagamit ko na yung tent na pinahiram ni Ate Glenda. Yan. Okay, ganon. Pero tingnan niyo po, dahil nakikinig ka kay Lord, meron si Lord inahanda na plano eh. May inahanda si Lord na plano. Ang inahanda pala ni Lord na plano noon, di habang nakahinto kami doon sa may covered court, may lumapit na tanod. Di ko alam kung tanod na sundalo. Ano po ba yung sir? Mag-mission po ba sa kami doon sa si Chumaktang? Kaya lang, mukhang malakas yung sige sir, maganda po sir, pumunta muna kayo sa barangay, magpalista kayo. Di namin alam yun. Diba? O tapos, nung kinausap na si Pastor, pumunta sila doon, sila Pastor Jen, Pastor Louie, kailangan daw magpalista doon, lahat ng pangalan. Tapos, Christian po ba kayo? Tinanong nung tanod. Christian din ako eh. Alam niyo yung ginamit na yun, sundalo nga yata siya. Yung na yun, siya po yung communicate sa amin, sa barangay captain, and then, sige, wala ko kayo matulad, doon na lang po kayo, may alam akong church dito. At yung po yung tinuluyan namin doon, malaking lugar. May bahay, napaka hospitable ng mag-asawa, si Pastor Leonardo, Evangelista. God bless their family. So pinupok ko, sabi, ganda naman ng lugar na ito. Para siyang para siyang rest house na, pero may church. Ang ginagawa pala nila, pagka may mga missionary, talagang pinapatuloy nila. Ginawa talaga namin ito para sa mga lingkod ng Diyos. So, tignan nyo, kinunik. Ano ba yung story doon? Yung may sundalo yata doon na binoach. He vouched for us. Bakit? Kasi, yung kanyang asawa at anak, umaattend pala doon sa Bible study ni Pastor Jonathan.
doon sa Malakay, doon sa may Infanta. Sabi, kayo pala yung Pastor Jonathan. Ma-attend po yung mga anak ko sa asawa ko sa ano niya. So, ibig sabihin, maganda yung reputasyon ng church. No? Pero saan nagsimula yun? Makinig kay Lord. Saan nagsimula yun? Makinig kay Lord. Magbukas ng Bible study sa Malakay. Tignan nyo, ang tagal po bago nagbunga yun. Nagbunga 2024. Hindi ko lang alam kailan sinimulan ni Pastor Jonathan yung Bible study. No? Pero we reap. No? Inani po namin yung itinanim niya doon. So, ginaid kami. Yan. Alam niyo kung bakit kayo pinapalista? Red alert pala. Kasi ano pala yun? Marami palang doon, nice people around. Okay, marami nice people around doon. At alam niyo, ngayon ko lang na-discover, nag-mission din pala sila. Yung mga nice people around. Bibigay din sila. Kaya gusto nila malaman na hindi kami nice people around. O baka yung mga nice people around, gusto nila malaman hindi kami espiya. So maiipit kami sa crossfire. You know? So, suffice it to say, makinig. Makinig po. No, makinig. Full attention. Full attention. By full attention, it means drop everything. By full attention, it means walang distraction. I hope when we are doing our quiet time, walang distraction, para yung TV. No? Ako, ang mahirap yung nandun pa sa computer. Kaya pag nagbabasa ako, di muna ako nagbubukas ng messenger eh. Kasi matitempo pa, ting, ting, ting. Nanginginig na. Ano kaya yun? Ano kaya yun? Kaya ganun. No? Full attention, all senses. Ngayon, ano yung kalagaan ng pakikinig? Ang pakikinig po, hinahanda yung ating mga puso para maniwala kung ano yung sinasabi ng Diyos. Hindi ko kaya pag-aralan nating makinig sa Diyos para mahanda yung ating mga puso. Kaya lang ang tanong mga magulang at mga lola at lola, mga grandparents, paano po matututong makinig ang mga anak o mga bata kung hindi nila nakikita sa magulang na ang magulang marunong magbigay ng atensyon sa salita ng Diyos? O makita sa mag-asawa, nanay at tatay, sila mismo hindi sila nagbibigay ng atensyon sa isa't isa. Pakalaga po yan. No? It prepares the heart to believe and do what God says. Ang pagsasanay po ng pagsunod nagsisimula sa pakikinig. Ang pagsasanay po ng pananampalataya o paniniwala sa Diyos, sa sinasabi niya, nagsisimula po sa pakikinig. No? And Paul emphasized that sa Romans, no? Letter to the Romans, sabi niya, but not all the Israelites accepted the good news. Sabi ni Isaiah, Lord, who has believed our message? So hindi lang naniniwala talaga. And then he emphasized this. Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. Sabi nga nung isang author, sabi niya, to believe, kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng ating pagkatao, at kailangan natin ang salita ng Diyos. Yung tatlong yan, magko-combine. So, andyan ang Diyos, constant yan. Andyan po yung salita ng Diyos, available sa atin yan. Sino ngayon yung variable? Tayo. Variable po yung ating attention na binibigay sa Diyos. Sa kanyang salita. Okay? So, pakikinig po doon nagsisimula yung pananampalataya. Kaya nga ang akin po, mas ibabad natin yung ating sarili sa salita ng Diyos, sa mabuting balita. Tumitindi po yung pananampalataya. Tingnan niyo, no? Iba yung atmosphere pag nasa church. Kasi iba yung atmosphere pag umuwi. Kasi nagsama-sama po yung mga mananampalataya na uhaw sa salita ng Diyos. At iba rin po yung laging babad, no? May pinuntahan kaming, yung pinuntahan ko eskwelahan kahapon, MGC. Ako, prayer ko, nung nasa auditorium, binibilang ko yung aircon sa po. Doon, ganito kalaki, yung mga ganon. Alam nyo, sinabi nga ng principal, napansin ko na yun CR, may Bible verse. Maglakad ka, may Bible verse. At pa sinabi ng principal, alam nyo, pag pumasok kayo sa cubicle, may Bible verse din daw doon, pag nakaupo sa trono. At sabi ako, hindi nyo pa naman na-memorize yung salita ng Diyos, ewan ko nila. Meron nga raw nagsabi sa principal, I memorized the verse. Siguro kadaupo niya yung nakikita niya, o di na-memorize niya. Sabi ko, biblical. Biblical kasi nasa Deuteronomy yun Ilagay mo sa paligid ng bahay mo, doon inilagay sa paligid ng eskwela.
Mahalaga yun kasi nangyayari po yung pananampalataya sa pakikinig o pagbasa ng salita ng Diyos. Ngayon, ano po yung gusto ko rito ipunto po? Let's approach God's Word with our whole being. Let us approach time with the Lord with our whole being. Pay attention, give full attention to God. Sana po nandiyan kayo ngayon, nakaupo, you're giving your full attention not to Pastor J, but you're giving full attention to what Pastor J is saying. Yung message. Yung message. May napanood po ako sa mahilig po si Pastor sa history, no? Pero hindi po ako historical. Mahaba lang yung memorya ni Pastor, May po ako napanood, paborito ko pong historian si Ambeto Campo. Sino nakakilala kay Ambeto Campo? Wala? Papa-history test pa naman ako. Ganun. Gusto ko po yung libre niya, Rizal Without the Overcoat. Si Rizal na. Kasi ang tanong lang, hindi nyo ba natanong sa isip nyo, bakit ang init sa Pilipinas, si Rizal naka-Amerikana, hindi naka-barong? Diba? Yung sa monumento sa Luneta, naka-barong, siya, Amerikana. Yan. Pero something struck me doon sa talk niya, doon sa Ateneo, sa the Overcoat. Buong Pilipinas daw, okay, pasintabi hindi ko po kinukumpara si Rizal kay Jesus Sa buong Pilipinas, makikita mo, daming estatwa ni Rizal. Pag brown out, kuha ka ng posporo, may imahe ni Rizal. Magbabayad ka ng posporo, pagbayad mo ng piso, may imahe na naman ni Rizal. So napaka-common, may estatwa, no? Saan ka mapuntang probinsya, minsan logo, kahit sa ibang bansa meron. So, ang nangyayari po pala doon, sabi ang story, ito yung tumawag ng pansin ko. Sa sobrang dami na nakikita siya, naging sobrang pamilyar na ang Pilipino sa kanya. To the point na, wala na, stop na lang. Nawala na pong pagpupursige, parang kilala, sino ba to? Kasi nga, masyado ng common Masyado ng common. Sino rito, merong subject na Rizal, taas ang kamay. Ano naalala niya doon sa subject? Hindi niya naalala na meron siyang naging jowa na Haponesa o Saisan. Hindi niya naalala na siya yung unang illustrator ng comics. Meron siyang nuances. Ano yung punto doon? Minsan daw, iniraraos na lang natin kasi napakakaraniwan na sa atin. No? At may danger daw yung over-familiarity. Hindi na tayo nag-e-effort para siya sa atin. Sino to? Ngayon, anong kulit niyang pastor? Minsan po, sa sobrang kalayaan natin, may Bible dito, ang daming Bible app, kung buksan mo yung YouTube, ang daming mga teaching, maging service. Sa sobrang karaniwan na, ano pa ba yung ginagawa natin? Routine pa ba yan? Or buong atensyon binibigay natin sa Diyos? Something to think about. Are we so familiar with Jesus that Jesus, nagiging na lang siya, nagiging parang checklist na lang, yung quiet time. Sige, sabi ni Pastor, 7 days reading. Hindi natin ina-approach na yung buong pagkatao natin. If we want to pass a legacy to the next generation, learn to listen with our full attention. Approach God with our whole being. I-modelo po natin sa susunod na henerasyon paano maki-relate. Ako po, nung naano ko yun, sabi ko, chinik ko yung sarili ko Lord, nagbabasa ba ako ng Bible, nag-aaral ba ako ng salita niyo dahil simply nagtuturo po ako. Kung ganun po yung naging attitude ko po, patawarin niyo po ako. Gusto ko po, every time na magbubukas ako ng Bible, mag-on ako ng app, gusto ko po para makatagpo kayo. Hindi lang para mayroon ako ma-prepare na ituturo. So sana ganun din attitude na, kaya Lord, sige, full attention po. Diba? Si Mary, nakaupo po siya, yung kapatid ni Lazaro, nakaupo, nakikinig. Si Martha, busy. Nagpe-prepare ng sandwich. Sabi ni Jesus, pinili ni Maria kung ano yung angkop, kung ano yung nararapat. Ano yun? Full attention sa aking salita. Kaya mga kapatid, listen. Sabi mo, listen. Pakinggan natin kung ano sinasabi ng Diyos. Kasi mga kapatid, isipin natin, paano ba natin binibigay ang ating attention sa salita ng Diyos? Lalo na pag nag-iisa tayo. Okay?
Subukan lang po natin ibigay full attention and then damahin po natin ano yung pagbabago nun sa buhay natin. Sa trabaho natin, hanap buhay natin, sa relasyon natin. Subukan lang po natin. Amen? Pangalawa, so listen. When we listen, syempre luminaw sa atin dahil full attention, naunawaan natin, meron palang dapat gawin. The next thing that we can do to leave a legacy is learn to obey what God says. Lahat to, mga basic to ha. Obey, sabi sa katabi mo, obey. Tumugon, sumunod. Deuteronomy chapter 4, ayan o, ito niya. Hear, after ng hear, follow. Kasunod talaga lagi yan. Hear and obey. Now, hear na, O Israel, the decrees and law I am about to teach you. Follow them. Ang ganda kasi ng resulta when we follow them no? So that you may live and go in and take possession of the land. Mga kapatid, just a thought ngayon. One thought. Baka, kailangan dagdagan yung pagsunod. Diba? So that you can take possession kung ano yung hinanda ng Diyos. I'm glad po na we obeyed. No, we obeyed dun sa mission trip. Doon pinakita ng Diyos ito sa akin pinalinaw ng Diyos Nakarinig, sumama ka, nakarinig, ituloy niyo yan. And then yun, napagpala po yung mga katutubo doon. Napagpala po yung mga katutubo. Okay? Kasi mga kapatid, obedience to God's word is a vital key to success. No? Vital po siya. Napakahalaga. Napakahalaga niyan para magtagumpay. At in-emphasize siya ni Moses dito, be careful to obey. Yan, maging maingat kayo sa pagsunod. Ano yung success diyan? So that it may go well with you. At hindi lang yun hindi lang umayos yung pupunta natin. Ayan you may increase greatly. So mananagana. Again, hindi ito prosperity preaching. Pero ayan nakalagay Mananagana. Sabi niya, alam nyo, sa buhay ng mga Israelites, sa panahon na yun, wala silang pwedeng pagtuunan, wala silang pwedeng tawagan ng tulong kundi ang Diyos. Kaya para sa kanila po, ang pakikinig at pagsunod, buhay sa kanila yon. Hearing and obeying for Israel during those times. Hanggang ngayon naman dapat. Hearing and obeying God is life. Sana po sa panahon natin ngayon, 2024, September, Merry Christmas. Hearing and obeying God is life for us. Hindi lang para sa Israelites. Yun yun. Na our obedience is based on our dependence on God sa kanyang salita. So nakasalalay po, hindi lang tagumpay nakasalalay din dyan yung tagumpay nila sa kaaway. Yan. So gusto pa natin magtagumpay sa gawa ng kaaway sa buhay natin? Makinig at sumunod. Makinig at sumunod. Pinakita kung babasahin po natin yung Deuteronomy, yung biyahe ng Israel, hindi nila matalo ang kaaway pagka hindi sila sumusunod at nakikinig. May time po na nabudol si Joshua, naalala ni Moses, nabudol siya ng mga taga-Gibeon. Na pumunta sila doon, ang lakas ng bayan na yan, ano ganito gawin natin, lukuhin natin. Magpanggap tayo na galing tayo sa malayong lugar at kawawa naman tayo, magsuot tayo ng damit na luma, sandalyas na sira-sira, magbawa tayo ng tinapay na matigas na, at yung lalagyanan natin ng maiinom ay tuyot na. So yun, pagpunta nila, gusto namin makipagkasundo sa inyo. So nakipagkasundo si Joshua at yung mga leader without consulting God. Nalaman ngayon nila, isa rin pala ito sa mga gustong palayasin ng Diyos, dapat nila napalayas. Ano pa yung isang di sumunod? Sabi ni Lord, lipulin nyo lahat, wala kayong iiwan. Wala kayong iuwi. May inuwi si Achan. Kaya yun, 3,000 lumusob, ang dami ng kaaway, konti lang yan. Dami na sa kanila, natalo sila. Sa buhay po, ganun din, tingnan natin yung mga setbacks natin sa buhay. Yung mga hindi nangyari na siya nagpasakit ng kalooban natin. Kumusta ba yung pakikinig at pagsunod natin? Pwede nyo narinig tayo, pero hindi naman natin nasunod. Yan. Okay? Sa mga estudyante, pwede nyo nakinig na tayo, pero hindi naman natin sinunod. Okay? So, check natin.
And hindi lang po sumusi sa tagumpay ang pagsunod, obedience to God's word keeps us connected. Sabi mga connected. Yan ang tema po ng youth camp. No? Be connected, stay connected. Napakalaga. And one thing that will keep us connected to God is listening and reading His Word and doing His Word. Pagsunod. So dito, tingnan natin, Deuteronomy chapter 4, verse 2 to 4. Do not add what I command to you and do not subtract. You saw with your own eyes what the Lord did at Baal Peor. Ito yung si Balaam, nag-curse. So God destroyed yung mga naniwala sa kanya. Ayan. So dito, dito nakita nila yung consequence ng kanilang pagsuway. Pero tingnan nyo, but all of you who held fast to the Lord your God are still alive today. So meron na buyo, meron namang sumunod pa rin. Minsan ganon, ang labanan, sino yung pakikinggan natin? Nakarinig na rito. Pagdating sa trabaho, kinakantsawan. Sino pakikinggan ko dito? Mapofomo ako, fear of missing out. Ganon. Pagtatawanan ako, nakakahiya naman. Kaya nag-green joke, nakiki-green joke na. Di ba, nakikiayon na sa green joke. Di manindigan. Kagabi po, ang haba kong araw kahapon. So, punta ako ng umaga, alas 8 hanggang alas 5 sa convention ng Christian Educators Network. Tapos, gabi naman, 6 o'clock hanggang 12 o'clock daw yun, pero umuwi na ako ng mga bago mag-11. Reunion po namin sa college. 30th reunion, 30th year. So, dami pagkain, may banda, gano'n. So, may open bar. So, nakaupo ako doon sa mesa ng mga, oh, Jay, gano'n. Tapos, syempre, may alak din. Abgay, hindi na ako nainom eh. Yun ang pinilit. Alam nila eh. Saka pa nagpapastor. Gano'n. Tapos, tak sa bar. Tinignan ko. Meron ba kayo non-alcoholic, sir? Sir, kaya lang parang tamis. Ano ibig sabihin nun? Minsan nandoon po yung tukso na wala nang nakakita. Pero nandoon yung sus. Alam ko, nag-desisyon na ako na hindi na ako inom. Alam ko, nagsabi na ako kay Lord, sinusuko ko na pa yung yung paggustuhan ko laging uminom ng alak. Uminom ng alak, uminom ng tubig. So yun. Ano yung punto nito? Ano yung pinagdesisyonan natin na susundin natin para sa Diyos? Pwedeng yan, ano ba yung na ipangako natin na ihinto ko na Lord? Ano yung ipangako natin na itutuloy ko to Lord? Pero kalagitnaan, may mga nangyayari na siyang nagpapahinto sa atin para magpatuloy doon. Okay? Mga kapatid, hold fast to the Lord. Just obey. Sabi sa katabi mo, just obey. Yan, sinabi ni Jesus tingnan nyo. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown in the fire, and burned. Ay, ibig sabihin pala, hindi. Illustration yan, ibig sabihin, wala na, putol na, matutuyot na. Ang ginagawa sa mga natutuyot na, sinusunog. Sabihin wala siyang pakinabang. So pag hindi tayo connected sa Diyos, pwedeng mukhang produktibo lang, pero konti ang pakinabang, hindi siya maximize. Verse 7 to 8, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Mga kapatid, gusto ko pay attention dito hindi po blank check yung ask whatever you wish. Yung context ng ibang kahit na mahingi. Yung bang hinihingi natin, yan ba ay bunga ng pagsunod natin kay Jesus? Kaya huwag niyo pong sisin. Pastor, hindi naman totoo yata eh. No? Wala ang propeta si Pastor, stone to death. Stone to death, ba't di nangyari? Ang tanong, yung bang hinihingi natin ay bunga ba yan ng pagsunod kay Jesus? Pangalawa, yung bang hinihingi na, alam ko na, sabi niyo sa time of refreshing, yung bang hinihingi natin na yan, ang manluluwalhati ba ang Diyos dyan, lalo na si Jesus, para makita na tayo tagasunod niya. Kaya, linaw ko yun Pero yun, listen, obey what God says. Kasi, find life and victory in obeying God's word. Yan po panalangin ko sa bawat isa sa inyo. Testingin nyo po, yung naririnig nyo dito, pag Sunday, and prayer meeting, and Bible study, testingin nyo po. Nakapakinig, gawin.
And then, tignan natin yung tagumpay at yung bunga noon sa buhay natin. Yan. Kaya magandang tanong dito, paano ba natin ipinapamuhay yung salita ng Diyos? Mga kapatid, ang pamumuhay ng salita ng Diyos, pagsunod. Sabi mo, pagsunod. Yan. Sabi mo, susunod na ako. Kasi nasabi ng Diyos. Amen? Sige, palapakan pa natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At tiyagaan niyo sa amin. Alam niyo, matyagaan niyo sa kung di man tayo makabot, aabotin pa rin tayo. Okay, so nakinig, sumunod. Alam niyo, sa pakikinig at pagsunod, may nangyayari. So kita ng ano yun, kita ng mga next generation sa atin yan. Ano yung nangyayari? Natututo tayo. So sana po, sa ating pagbabasa at sa ating pakikinig ng salita ng Diyos at pagsunod, may natututunan tayo sa kanyang salita, sa kanyang inuutos, sa kanyang pinagbabawal. Diba? So sa akin po, isang natutunan ko, nung sinabihan ako na, hinto mo na yung pag-inom. Kasi debatable yan eh. Ang isang natutunan ko doon, ay, alcohol nga, natuyot yung kahoy eh. Paano kaya yung bituka ko, yung atay ko? Ang ganon. So yun, pwede tayo matutunan. Sabi ng Diyos, ingatan ang aking tahanan, your body, temple of the Holy Spirit. Tingnan niyo to, Deuteronomy 4:6, observe them carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations. So, sa pag-observe, ipapakita nun yung ating wisdom o yung karunungan ba yung natin, intelligence siya tayo, ano? Wisdom and understanding to the other nations. Ngayon mga kapatid, ito yung napakahalaga yung wisdom na galing kay Lord. Kasi God's wisdom leads us to live a life that glorifies Him. Kasi pag ipinapamuhay po natin yung wisdom na galing kay Lord, kita po yung naluluwalhati ang Diyos eh. Nung naluluwalhati ang Diyos, no? Balikan natin dito. Tignan niyo to, naluluwalhati ang Diyos. Sasabihin ng mga nakakita, ay, iba yung pamumuhay nila. Uy, galing siguro ng Diyos nila. Surely this great nation is a wise and understanding people. At yan yung sinabi ni Moses kay God eh. Yung sabi ni Moses, Lord, hindi kami pupunta doon kung hindi nyo kami sasamahan. Kasi paano nila malalaman na kami ay anak ninyo at pinili ninyo? So, testimony po tayo ng Diyos, witness tayo. No? It glorifies, gives life. Ano pa? God's wisdom leads to renewing of strength. Napapagod na ba tayo? No? Find wisdom in the Lord and find strength. Matthew chapter 11 verse 20 to 29, sabi ni Jesus, so, lumapit kayo sa akin, kayo napapagod. Ibigyan kayo ng kapahingahan. Paano? Take my yoke, upon yung akin na yan, yung pabigatan na yan, kunin nyo ito, mas magaan. And learn from me. Learn from me. Learn from me. Mga kapatid, if we will just listen, obey, makikita natin, meron pala tayo natututunan na siya nagpapabago ng buhay natin. Isang bagay po na natutunan ko doon sa exposure trip na yun, and nag-uusap po kami ni sa Louie kasi nasa harap po kami. Alam mo, grabe ano. Kasi alam niyo yung bahay nila, kung pumasok po kayo, nandun lang yung inang damit nila, tapos yung lutuan. Yung lutuan. Okay? Wala pong microwave, wala pong flat screen TV, wala nga pong cellphone, walang ventilador. Very basic. Sabi ko, ito yung ito yung definition ng pagiging mayaman. No? Alam niyo po yung definition ng pagiging mayaman. Yung pagiging mayaman pala ay hindi yung pagtingin na ano ba ang meron ako, ano pa yung kailangan meron ako, kundi yung realisasyon na ano ba yung hindi ko talaga kailangan. Naman, hindi ko kailangan. Tingin nila, hindi na kailangan. Kasi sila pala, pag nasa isang lugar sila, pagka okay na yung wala nang masyadong resort, lumilipat sila. Kaya ang dali sa kanila lumipat. Very basic. Dahil very basic yung kailangan nila, konti yung stress nila sa buhay. Yan. So kung meron tayong pwede matutunan, hindi yung kung ano yung kailangan pang makamkam, ano yung kailangan ko, may gadget ako. Dati,
Meron ako mga kilala, natutuwa po ako ha. Ang cellphone nila, yung parang ano, yung dipindot pa din. Bakit? Kasi ang gamit lang nito, matawagan ako at makatawag ako at makapag-text. Kasi ang, yung ganyan ano eh, no? Kailangan may ano, makanood ako ng YouTube. Kailangan makapag-browse ako ng internet. Ano? Ganyan, may flashlight na nga ngayon eh. Di ba? Antayin nyo, pagtagal-tagal po, ano na, pwede nang pangsindi ng kalan yan. Gagan mo. Para kompleto na, no? Gaganong-ganon mo na. Pero kidding aside po, talaga, no? Kaya magandang, kaya kung tayo nagigipit, tignan po natin, ano ba yung hindi natin kailangan? Baka kaya nagigipit kasi hindi naman pala kailangan ito in the first place eh. O in the first place, hindi kailangan. Matuto tayo. And matututo lang po tayo if we will learn to pay attention to what God says. At matututo po tayo pag ginawa natin yung sinasabi niya kasi hands-on. Doon tayo matututo. Mga kapatid, God can give us the guidance we need in the special areas of our life. Sigurado po yan. Direction ba sa hanap buhay? Direction ba sa relasyon? Direction ba yan sa pag-aaral? Direction ba yan sa negosyo? Direction ba yan sa ministry? Lalong-lalo na kasi kanya po ang church. Na pwede siya magbigay ng guidance. So, listen, pay attention, obey, and then learn. Ano ba yung tinuturo sa akin ng Diyos dito? Alam niyo, walang tapon po sa pinagdadaanan natin. Ano man ang pinagdadaanan natin, pleasant or unpleasant, we can learn something from it. Minsan, pagka may inatinan po ako na ano, yung, ano, boring naman ang may matututunan tayo dyan. Paano kung wala talaga, pastor? O di may natutunan, ano yung natutunan nyo? Natutunan ko kung ano yung huwag gagawin pagka nagtuturo. Meron eh. Meron eh. Lalong-lalo na yung salita ng Diyos. Marami tayong pwede matutunan dyan. Amen? So mga kapatid dito, ano po yung natututunan natin sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos? Kung wala po kayo maisip ngayon, pag-uwi nyo, pag-isipan nyo. Again, kung wala pa rin maisip, pastor, pag-uwi, baka magandang tanongin, paano ko ba sinasabuhay yung mga naririnig ko? Pag Sunday, naririnig ko pag Monday to Saturday, time of refreshing. Kasi, ano po, learning comes from applying or doing. Hindi lang siya konsepto, kundi siya po ay, nagkakaroon na po ng katotohanan at ano sa atin, ng bagong kahulugan pag ginagawa natin. Sa ano po, ito natutunan ko po sa pag-aaral ng counseling. Iba pa rin yung iba pa rin yung binasa mo, ginawa mo. Okay? Iba pa rin po yun. Kasi nakita ko sa FBA, may mga nagbebenta ng mga libro eh. Ang counseling, sa iba, may nakabasa sila, counselor. Hindi, iba pa rin pala yung nag-internship ka at ginagabayan ka ng supervisor. Iba pala yun. Yung mas luminaw, may natutunan sa karanasan ng supervisor, ng professor. Ganun din po yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Iba pa rin yung ginagawa natin, yung salita niya, at merong naggagabay sa atin. Again, ang hamon ko nga gusto mong matuto lalo ng salita ng Diyos, magturo ka. Kasi sa pagtuturo, hindi natin maiwasan isang buhay yung tinuturo natin. Otherwise, hiwalay yung mensahe sa mensahero. Pangit po yun. Anong tawag doon? Orokan. Sabi sa katabi mo, gusto mo ba maging orokan? Anong sagot? Mga kapatid, live out God's word. Again, pahamon ko po, if you want to learn and go deeper with the Lord, try sharing God's word, try discipling someone. Marami kang matututunan, maraming bubuksan sa atin ng Diyos na realization. Okay? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon bago tayo dumako sa panghuli. Panghuli po. So, nakinig, sumunod, din natuto. Paano kung may memory ka, pastor? Paano kung may senior moment? Alam nyo, sinurito yung may hindi mo matandaan yung title nung kanta, yung title yung pangalan ng artista, yung title ng pelikula, nangyayari na po sa akin yun. Yung tawag ko na, senior moment na naman.
Mga kapatid, ito, para tayo ma-senior moment, yung ating pinakikinggan, salita ng Diyos na binabasa, gawin natin, manunod sa atin yon, may matututunan tayo, at matatandaan natin yun. So remember, try to remember, and pass. Sabi mo, pass. Ipasa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Binili niya sa Israel yan eh. Only be careful and watch yourselves closely so that you do not forget. Ganda ng paalala ni Moses, ano? Bantayan ang sarili para hindi mo malimutan. Ano raw ang solusyon sa malilimutin? Paalala. Kung wala magpapaalala, paalalahanan ni sarili mo. No? May ginagawa po akong technique yun eh. Isang daming pumapasok sa isip ko po eh, magulo-gulo. Maglagay ka ng goma dito. Tapos, maglagay ka ng goma rito. Tapos, ang gagawin ko mga sab? Tuwing may papasok na mawawala ka ng focus, gano'n naman yung goma. Papalit yung focus mo sa iniisip mo. Paalala sa'yo, uy, aray ko. Gano'n yan. Diba? Diba naikwento ko po sa inyo yun? Pag gusto ko pong very behave po ako, hindi masyadong masungit. So, lumalabas po ako, suot ko po yung anniversary shirt natin. Pag-order ako, ang tagal ang baga. Ay, ito naka-church so bless ako. Okay, sige. Diba? Diba kaya nga pag pupunta tayo sa labas, natatawag sa akin ng pastor, tito ay tawag sa akin Kasi mga naka-church so bless eh. Pero ano yung punto nun? Maganda kung may nagpapaalala sa atin para maalala natin na, hindi pala nakakato, ganito pala yung dapat gawin. Tapos ito, wag mo lang alalahanin, teach them to your children and to their children after them. Ito na yung papasa. Ipapasa. No? Ano yung paalala rito sa salita ng Diyos na to? Paalala rito, we transfer God's word and the wisdom that comes from Him. Hindi lang yung salita, kundi yung kayamanan ng salita na yun. Ipasa natin. Ipasa natin sa ating mga anak, ipasa natin sa ating mga apo, ipasa natin sa ating mga pamangkin. Yan. Yung ano po, sinishare ko sa'yo, ipasa nyo po. No? May nakikita ko, nagpo-post, sige, okay lang, paraan niya ng pagbasa. Kaya nga, project ko po, ayusin po dito para malinaw. No, para malinaw yung doon. Ipasa. No, ipasa natin sa iba. Sabi sa Deuteronomy, tingnan niyo po yung bili ni Moses sa Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 2. These are the commands, decrees, the laws, the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. Ito yung purpose. So that your children, hindi rin anak mo, and their children after them may fear the Lord. Fear. Sabi ganon. As long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Tingnan niyo po, ano yung paraan para ingatan yung salita ng Diyos yung sinasabi. Diba? Paalalahanan. Keep. Sabi niya ganon. These commands and decrees, the Lord directed me to teach you, observing the land, sabi ganon, keep. Sabi niya, keep. Ingatan mo. Alalahanin mo. No? So, ipasa po natin, at pag pinasa naman sa atin, ingatan natin at gawin. Okay? Tapos ang maganda rito, Old Testament times po, hindi po eskwela ang lugar ng pagsasanay ng pananampalataya, ni hindi church. Kung makikita natin ang disenyo noon, bahay, tahanan. At ito, ang natin sa Church of Blessed, ang bahay natin, nawa, dito magsimula ang discipleship. Kasi nakikita ng anak sa magulang paano sila magdasal. Paano kung hindi magdadasal? Hindi magdadasal. Nakikita ng anak sa magulang, parang Christmas lights kung magsimba. At siya rin, paglaki niya, kayo nga po Diba? Kita Alala ko nun, nung na-born again na po ako, nahihiya po ako malaman ng mga kapatid ko. Minsan sinubukan ko pong sabihin sa nanay ko, sama po kayo saan. Sabi nila, di ba sabi mo dito kami mag-stay sa paroke?
Binalik sa akin. Bakit? Sinabi ko eh. Binalik niya eh. Ganun din po sa bahay. Yung pagsasanay doon yan, o yung kawalan ng pagsasanay sa bahay yan. Kaya nga ulitin ko po, alam ko narinig nyo na ito sa isa sa mga seminars natin noon, at ulitin ko muli ngayon. Pag tinala na ang bata dito, buo na po yan, either buo na po yan, o sugatan na yan, o naghihilom na yung sugat niyan, o may lamat na yan. Diba? Bakit? Marami na yan na-pick up sa bahay. Pagdating dito, may konsepto na yan kung paano magpasalamat kay Lord. May konsepto na yan paano mahalin si Lord. May konsepto na yan kung paano bigyan ng panahon si Lord. Nakikita yung mga magulang ko, ganitong oras nagpipray si nanay at tatay. Yan. May kilala po ako pa sa tinuruan nila yung mga anak nila, Ito nga na-bless po ako, sinabi ni Pastor Louie. Alam mo, pinagpipray kayo nila, nung anak nila. May ilang taon yung mga anak nila. Bata pa yung mga anak nila, pero pinagpipray kami mga pastor. Nakaka-bless po. Pero saan ang galing yun? Sa magulang. Nagmi-minister na, bata, nagmi-minister na sa mga kaklase. Matarot pa, kaya nga po may kaya po may bangka na na-donate sa mga badyaw doon sa Mindanao. Kasi mas gasig yung mga bata. They share. Sana po yung mga kabataan natin maging masigasig din. Kasi, sabi kahapon, wag daw tayong madamot. Sabi ng isang speaker, wag tayong madamot. Ano madamot, pastor? Magsama naman tayo sa pupuntahan natin sa langit. Diba? Magsama naman tayo. Wag yung tayo lang. Diba? Sabi sa katabi mo, wag tayo lang. Sabi sa katabi mo, oo nga, wag tayo lang. Sama mo naman yung pamilya mo. Sama mo naman yung kaklase mo. Kasama mo naman yung beshi mo. Naturing ang beshi, may iwan dito pagdating ng panahon. Diba? Pero sa nagsisimula yon, sa bahay, sa tahanan. Doon ang pagsasanay nangyayari. Tignan nyo, impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tahanan. Tahanan. Kaya nga po, last week lang ako nila kapag padala ng mga reading guide, ay 1 week. Gamitin nyo po yan para mag-pray yung mga, hindi naman kailangan 1 hour Gather lang yung mga anak. And then ipakita kung paano mag-pray. Mag-assign. Sige, ikaw magbabasa niya na, ikaw magpipray pwede ganon. Nung nung pandemic, nabibless po ako sa isang kaklase namin, pamilya sila. Ginawa nilang panata sa pandemic. Nag-worship sila every ganitong araw as a family. So may assignment sila. Pagsasanay po. Okay, pagsasanay. Kasama sa pagsasanay po pala ito kasama po sa pagsasanay yung pagpapahalaga, pagpapahalaga sa kapaturan. Kasi baka mamaya, yung magulang sinasanay, tinutulak naman. Kaya pagod-pagod na sa ministry ng anak. Pagsasanay po, kasama sa pagsasanay po yung kailan dapat magpahinga, kailan dapat kumilos. Pero higit sa lahat po, paano makarelate kay God. Okay? Si Jesus sinabi niya yan go and make disciples. Sabi ng disciples, follower. Ang sabi ng disciples, they follow a certain discipline. Yun siya. Baptizing them, then the Father, Son, and the Holy Spirit. And, tingnan nyo, teaching them to obey everything I have commanded you. Ano ituturo? Kung ano yung inutos ni Jesus na gagawin natin. Kaya makikita nyo, pasa-pasa yan Pasa-pasa po. Ituro kung ano ang itinuro ko sa inyo at inutos ko sa inyo. Ginagawa po ba yun sa bahay? Or binabalat, hindi, trabaho yan nila, Sunday school teacher. Hindi, trabaho ni pastor yan. Tapos kaya pagka medyo may ginawa, saan ba tinuturo yun? Saan ako? Bakit? Teka lang po, bago dumating yan dito, may konsepto na yan ng pagsunod, konsepto na yan ng paglilingkod, may konsepto na yan ng pag-pray. Ano po yung punta nito? As we end po, mga kapatid, let us make our homes a discipleship center. As we listen to God, once sabi niya, as we obey, nakikita ng mga ng next generation. As we obey. As we show them, may natututunan pala. Na-inspire po sila. And as we show them that we remember and we pass
on, gagawin din nila yun. No? Naalala ko sa isang kwentuhan ng family nila din. Sabi nyo, di ba, minsan ganun ang ginagawa ng mga magchuchuhin eh. Kami magkakapatid ngayon. Pag nakikita kami, nagkikwentuhan kami, dati ganito tayo, no? Tapos kinikwento namin yun sa mga anak nila. Bakit? Para makita nila kung anong pinagdaanan. Para makita at maalala nila, si Lord, napakabuti pala. Si Lord, tapat pala. Nung pinapakita namin, tinuturo namin yung ano yung ginawa ni Lord na pangangalaga. Ganun din ikwento yung pinagdaanan. At ikwento, higit sa, o guminto sa kwento, ano yung aral na pwedeng matutunan. That way, we pass on. Diba minsan, ganun. Kasi hindi mo na ikwento yung nangyari sa pamilya, kaya hindi niya na-absorb. Kwento. Kwento mo yung kabutihan ni Lord. Kwento mo yung katapatan ni Lord. Kwento. Yan. So ito yung isang magandang pag-isipan. Paano natin masisimulan yung discipling sa ating tahanan? No? Ano po kaya? Pwede pong simulan na ganitong oras mag-pray. Alam ko, hindi po tayo lahat nakakapunta rito ng Wednesday. So pwede po kung talaga imposible. Why not pray every 6 to 7? Kasi yun yung oras dito. Di sa ganon, nagkakaisa tayo sa panalangin. Why not lead? Kung maagang gumigising, sige yan. Time of refreshing. Mga simpleng steps muna kung hindi kaya malakihan. Kung malakas na ka sa loob, family altar tayo. Sige, pag nilayan natin yung sermon ng linggo, isang point, then sharing. Alam nyo, subukan nyo po yung sa isang pamilya mag-sharing. Magugulat po kayo mga magulang sa pwedeng sabihin ng inyong mga anak. Okay? Pero pasitabi lang kailangan po safe yung lugar. Ano safe yung lugar? Ibig sabihin po, tatawanan yung sinabi. At di na mag-open up yan. Babarahin. Di ba? Then listen. Maging sa mga nagsasalita ng mga anak. Pwede ganun natin simulan. So in closing po mga kapatid, ang hamon sa atin dito, mag-iwan tayo ng legacy. Something that will last. Leave the best legacy in our homes. At pag nag-iwan tayo doon sa ating home, imagine niyo po kung magkakapit-bahay tayo. Na-imagine niyo po ba yung lugar? Pagka lahat ay gano'n. Ang ganda po nun. Ang ganda po nun. Nitong October po, may bagong ibababa po na discipleship process galing sa QC. So, doon po, susunod tayo doon. Alam po, very practical yun. Okay? So, magkakaroon po ng connect discipleship. Sana po, ang panawagan ko lang sa atin, pag meron pong gawain dito, lang po, magbigay ng oras po kasi para sa atin po naman yun, para sa inyo yun. Okay? Pagka, kung gusto nyo po, buksan nyo po yung lugar ninyo, meron tayong deaconess, gather nyo po yung mga bata doon. And make your home Sunday school place. Kung hindi madala rito dahil mahal ang pamasahe. Maraming pwedeng gawin po. Okay? Gusto nyo po, mag-alpa kayo sa inyong mga kamag-anak. Yun naman, hindi nyo na kailangan magturo eh. Alam nyo gagawin nyo lang, isiset nyo lang yung cellphone nyo. Yung pagkalaga na doon, mag-usap. Sample, kung meron kang pera at makaka-travel ka lang 24 hours, unlimited, anong gagawin mo? Di ba? Wala ka namang gagawin doon. Kung papacilitate lang, ganun. Ang kailangan lang po ay willingness and availability. Kaya mga kapatid, listen to what God has to say, obey what He's saying, and learn from what He's saying. Kung ano pinagagawa niya. At kung ano man ang natutunan, tandaan. Sabi mo, tandaan. At ipasa. Ipasa. Tandaan, ipasa. Bakit walang naipapasa? Wala kasing natandaan. Bakit walang natandaan? Wala kasing natutunan. Bakit walang natutunan? Hindi kasi ginawa ang nabasa. Bakit hindi ginawa na ba? Wala naman palang binasa ang pinakinggan. Kaya mga kapatid, ang iwan ko po sa inyo, at isipin po natin, na-imagine niyo po ba, paano po magiging mabuti ang kalagayan nating pamilya kung naipapasa natin yung mga tamang aral, naipapasa natin yung mga tamang gawin.
na ipapasa natin yung tamang habit, na ipapasa po natin mga tamang bagay sa isa't isa. Isipan po natin yon. Pag-isipan po natin yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, tayo po tayo natin. Let's pray. Let's pray. Then after po nito, we will honor our grandparents. Oh. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for families. Thank you, Lord, for putting us, Lord, in a family where we have a father and a mother. Meron kami caregiver, Lord, lola at lolo. Lord, alam ko po, Lord, sometimes, Lord, may mga sugat na nililikha o binibigay po ng magulang. Pero hindi naman po lahat ganun. Hindi laging ganun. Maging mga lolo at lola. Mga lolo at lola na nakakasugat din po. Pero hindi po yun ang case lagi. Majority pa rin po mabubuting mga ama at ina, mabubuting mga lolo at lola. Kaya panalangin ko po para sa bawat isa sa amin. Lord, turuan niyo po kaming ipasa yung mga tamang bagay, mga tamang katuruan, mga tamang aral sa aming susunod na henerasyon, sa aming mga anak, sa aming mga apo, mga pamangkin. Lord, maging mga bata sa aming paligid. Taas natin ating mga kamay, mga magulang, lolo, lola. Father, yung mga nakataas ang kamay na, I just pray, Father, a fresh wind. Bagong hininga po ng pagsunod, bagong hininga ng pakikinig, bagong hininga ng pagkilala at pagkatuto kung ano yung naririnig at nababasa. At higit sa lahat, bagong hangin ng pagsunod. Lord, nawa ang aming marinig, mabasa, matutunan, Lord, tumatak sa aming puso at isipan na siyang magpabago ng aming kilos. Whatever we read, learn, hear, and obey, Lord, we remember and we pass on to others. Kaya Lord, panalangin sa bawat isa, bigyan niyo po bawat isa ng pagkakataon para makapag-share, makapagturo informally para maalala po nila ano yung kanilang narinig, ano yung kanilang natutunan. We receive Holy Spirit, we receive fresh fire, Lord. Gatungan niyo po yung aming, Lord, enthusiasm. Paypayan niyo pa po para maglagablab po at Lord, tanggalin niyo po yung hiya, tanggalin niyo po yung takot. Gawin po namin discipleship center ang aming tahanan. Gawin po namin discipleship center yung aming lugar. So that we, Lord, can be instruments, Lord. We can be witnesses, Lord. We can be, Lord, channels of your revival and blessing. Yan pong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaya natin ang Panginoon. Kapatid, hindi biro yung pagpapataas ko sa inyo ng kamay, ha? Ang panawagan ko lang po, pagka binigyan kayo ng pagkakataon ni Lord, sunod lang.